Order please, order. Itong si Trillanes, talagang mukalakad yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang gano'n, walang pera yan. Consistent naman po yata yung reputation niya na he has been a fiscalizer ever since. Attack dog ng Malacanang, yan ang bansag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kritiko nitong si dating Senador Antonio Trillanes. Naging mainit ang harapan kamakailan ni Duterte at ni Trillanes sa Quadcom sa Kamara. Mainit rin ang buwelta ng Malacanang at mga kaalyado nito sa akusasyon ni Duterte, naghahalucinate lang daw ang dating Pangulo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Super Typhoon Pepito nag-iwan ng matinding pinsala sa ilang mga lalawigan. May panawagan naman ang Pangulo para sa mga biktima ng mga nagdaang bagyo. Paano sana yung ating sanang gawing papamasko, pamahagian natin sa kanila. So, naman, sila yung nagkikirap. Malacanang itinanggi namang attack dog nito si dating Senador Antonio Trillanes. Guni-guni lamang daw ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Posibleng paglabag sa international humanitarian law ng dating Pangulong Duterte, sinisilip na ng DOJ kaugnayan ng kanyang madugong war on drugs. Mga kongresista, inaalam na ang pagkakakilanlan ng misteryosong individual na pumirma sa mga resibo ng gastos sa confidential funds ng OVP. Sino nga ba itong mga tinaguriang chichirya signatories? US Defense Secretary Lloyd Austin muling bumisita sa Pilipinas bagong kasunduang nagpapalakas daw ng ating alyansang pangmilitar sa Amerika nilagdaan. Matapos ang 3 linggong oil price hikes, rollback naman sa produktong petrolyo ipatutupad bukas. Pero singil sa toll sa SE-TEX, tataas. At Senador Bato de la Rosa, Bongo at Robin Padilla kumasa sa Brother Louie Dance Challenge. Pumalag ang Malacanang sa paratang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sila ang nagmamando kay dating Senador Antonio Trillanes. Giit ng palasyo, naghahalucinate lang ang dating Pangulo. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Itong si Trillanes, talagang mukalakad yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang gano'n, walang pera yan. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Ito ang paratang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay dating Senador Antonio Trillanes matapos silang magharap sa Quadcom investigation noong nakaraang linggo. Ipinagtataka ng dating Pangulo kung bakit tila ginigipit sila ng Malacanang. Nauna nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na isa itong hallucination o guni-guni lang ng dating Pangulo. Ipinagtanggol naman ng mga kongresista ang dating senador. Consistent naman po yata yung reputation niya na he has been a fiscalizer ever since. So, I really don't know him that well. Pero syempre, alam naman natin na ika nga may rivalry sila nung dating Pangulo. 2016 pa, bago pa naging presidente, si former President Duterte, sinasabi na ni Senator Trillanes, no? So itinutuloy lang niya yung kanyang mga issue, no? Sa dating Pangulo, dahil hindi naman ito nasagot din ng dating Pangulo ng mga nakaraang taon, lalong-lalo na naging presidente siya.
Wala pang komento si dating Senador Trillanes sa pahayag ni Duterte. Ayon naman sa kakampi ng dating Pangulo na si dating Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, wala namang bago sa pagharap ni Trillanes sa Quadcom. Wala rin anyang batayan ng mga lumabas para sa anumang kasong pwedeng isampa laban sa dating Pangulo. Giit pa niya, suportado ng maraming Pilipino ang war on drugs ni Duterte. Kaya hamon niya, sampahan na lang ng kaso ang dating Pangulo. Itinutulak din ni Alvarez na muling tumakbo ang dating Pangulo sa 2028. Sagot ng mga kongresista, Good luck po. God bless. para sa agenda, Zandro Ochona, BNC. May 1 milyong pisong pabuya naman ang mga mambabatas para sa makapagtuturo sa mga taong pumirma sa mga resibo sa paggastos ng confidential funds ng OVP. Sino nga ba si Mary Grace Piatos? At totoong pangalan kaya ito? Nagbabalik, Zandro Ochona. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Piati? Ha? Piati? Piatos. Piati? Ang pagkabasa ko, Piatos eh. Isang acknowledgement receipt na ito sa pinagdududahan pa rin ngayon ng mga kongresista. Bahagi kasi ito ng mga resibo para ipaliwanag kung paano ginasta ang 125 million pesos na confidential funds ng pangalawang Pangulo. Dahil dito, naglaan na ang mga kongresista ng pabuya para matukoy kung sino nga ba si Mary Grace Piatos. Nagboluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at least para maka-attend siya sa hearing. Ayon pa sa mga kongresista, binigyan na nila ng sapat na palugit si VP Sara para dumalo at ipaliwanag ang mga paggastos ng mga tanggapan na kanyang hinawakan. Kaya wala rin daw dahilan para isisi pa sa mga kongresista ang pagkakatapyas ng kanyang budget sa susunod na taon na posibleng mauwi sa pagkawala ng trabaho. In the first place, kung ginastify niya yung budget niya at inayos niya yung paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawala ng trabaho at maayos yung trabaho ng Office of the Vice President. Ikinalulungkot ng mga kongresista na hindi pa rin dadalaw ang pangalawang Pangulo sa susunod na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Pero umaasa sila na dadalo na ang 4 na opisyal ng OVP, kabilang na ang kanyang Chief of Staff. Para sa agenda, Zandro Ochona, BNC. Naging trending topic din online si Mary Grace Piatos at iba pang mga pumirma ng dokumento sa Office of the Vice President. Bukod kasi kay Piatos, tunog chichirya rin kasi ang pangalan ng ibang mga tauhan sa OVP, kagaya ni na Fernando Tempura, Raymunda Jane Nova at Carlos Miguel Oishi. Ang bansag sa kanilang apat sa social media, the Chichirya Signatories. Sinisilip na ng Justice Department ang posibleng paglabag ni dating Pangulong Duterte sa international humanitarian law dahil sa kanyang madugong war on drugs. Kung mapatunayang may pagkakasala, patong-patong na kaso raw ang maaaring harapin ito. Yan ang agenda report ni Andrea Salve ng Abante Radyo. Paglabag sa international humanitarian law ang tinitingnan ngayon ng DOJ sa kanilang imbestigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, ang Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity ay kahalintulad din ng kasong pinag-aaralan ng International Criminal Court o ICC laban sa dating Pangulo. Because it is the law that the ICC is studying as well as the law that we have here. And it's the law of the ICC actually, what they're using right now. Bukod pa raw ito sa iba pang mga kaso na posibleng lumitaw sa kanilang malawakang pag-iimbestiga gaya ng Revised Penal Code at iba pang special laws. Nakikita rin ng kalihim ang posibilidad na magkatugma-tugma ang kanilang imbestigasyon sa pagsisiyasat ng House Quad Committee at ICC, kaya dapat daw maging partikular sila sa kanilang magiging estratehiya.
Giit pa niya kahit pa hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, paiiralin pa rin nila ang state of complementarity sa mga kasong isasampa. Even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity still applies. Para sa Agenda, Andrea Salve, Abante Radio. Mahigit 1 bilyong piso ang inihanda ngayon ng Administrasyong Marcos para tulungang makabangon muli ang mga lalawigang tinamaan ng sunod-sunod na bagyo. Yan ang Agenda Report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa OCD Headquarters sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Hannah, ano na ang game plan ng pamahalaan ngayon? Corina, ngayong maganda na ang panahon, tututukan na ng pamahalaan ang rescue at relief operations nito. Kabilang dyan ang kanilang rebuilding efforts at pagpapanumbalik ng kuryente sa mga naapektuhang lugar ni Bagyong Pepito. Kahit paano, sa lakas ng Pepito, hindi kasing sama ng aming kinakatakutan. It wasn't as bad as we feared. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga rumesponde sa panahon ng pagsalanta ni Pepito sa bansa. Sa media briefing sa Camp Aguinaldo kanina, sinabi ng Defense Department na ang pangunahing target na raw ngayon ng pamahalaan ay makapagbigay ng agarang relief kits at rescue para sa mga naapektuhan ng magkakasunod na bagyo. Nagsisimula po ang pagsasagawa ng rapid damage assessment and needs analysis, kung saan ito po ay isang mekanismo upang malaman kung gaano ang damages, the extent and degree of damages in the affected population. Sa lagpas 1 milyong naapektuhan ng 3 dumaang bagyo na sina Nika, Ophel at Pepito, halos 700,000 ito, maagang pinalikas ng mga lokal na pamahalaan. 27 naman ang mga probinsyang naapektuhan. May nahanda ng pondo na abot sa 1.2 billion. Kasama dito ang 173 million para sa family food packs, ayon sa Department of Social Welfare and Development. Rest assured, there is sufficient funding to help those areas that have been affected by the successive cyclones. Sa ngayon, sinabi ng Pag-asa na si Pepito ang huling bagyo na tatama sa bansa hanggang sa susunod na linggo. Hanggang next week, wala tayong inaasahan na tropical cyclone o low pressure na mabubuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang Sierra Madre Mountain Range, malaking papel daw ang ginampanan bilang natural shield na nagpapahina sa bagsik ng bawat bagyo. May higit 500 kilometro ang haba nito mula Cagayan hanggang Quezon at nagbibigay proteksyon nito sa milyong-milyong Pilipino sa panahon ng kalamidad. Malaking factor yung mga bundok doon para labis na mapahina niya itong bagyong si Pepito. Pumalo na sa halos 470 million pesos ang naitalang pinsala sa infrastruktura ng 3 dumaang bagyo. Lagpas 8.6 million naman ang halaga ng mga napinsalang agrikultura. Isa ang Nueva Vizcaya sa nakaranas ng sunod-sunod na bagyo sa Northern Luzon. Tumambad ang mga nasawing hayop na ito sa mga residente ng Villa Coloma kaninang umaga matapos ang pagsalanta ni Bagyong Pepito kagabi. Maski ang State University ng Nueva Vizcaya, hindi rin nakaligtas. Naglalakihang mga puno ang naputol sa parehong Bambang at Bayumbong campus nito. Meron pang security post na tinangay ng hangin. Hiling ni PBBM, alalahanin ng mga nasalanta ng bagyo sa darating na Pasko. Paano sana yung ating sanang gawing papamasko, pamahagian natin sa kanila. Kawawa naman at sila'y naghihirap. Corina, kanina nabanggit ni PBBM ang isang casualty sa Camarines Norte at ngayon ay inaalam kung direktang dulot nito ay ang bagyo. Isang insidente daw ito kung saan isang 72-year-old ang nasawi matapos madisgrasya sa biyahe. Corina. So Hannah, kung wala na si Pepito sa bansa, magiging banayad kaya tahimik na ang ating Pasko? May nabanggit ba ang Pag-asa na posibleng may pumasok na naman next month? Corina, sabi ng Pag-asa, seasonal ang kanilang forecast at weekly naman daw yung kanilang update para sa isang mas accurate na weather information. Pero tansya ng Pag-asa, nasa 1 o 2 bagyo ang papasok sa December. Balik so sa sa'yo, ngayon, Corina. okay, sa ngayon wala pang kasunod dahil nagsunod-sunod itong 4
Ngayon wala pa. Okay, magandang balita yan sa ngayon. Maraming salamat, Hannah T. Live mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Nanawagan ng ilang mga lalawigan ngayon ng tulong matapos ang hagupit ni Pepito. Libo-libo ang apektado ng bagyo sa Luzon kasama ang Metro Manila. Narito ang agenda report ni Eugene Adalia. Kitang-kita sa drone video na to ang pinsalang iniwan ni Pepito sa Catanduanes. Sa lalawigan unang naglandfall ang bagyo noong Sabado. Sunod itong naglandfall sa Aurora nitong Linggo, dala ang matitinding ulan at hangin. Higit 5,000 pamilya ang inilikas. Binayo rin ng malalakas na hangin at ulan ang humalig sa Quezon Province. Sa Nueva Vizcaya naman, sinira ng bagyo ang mga bahay, kalsada at tulay. Pati ilang flood control structure hindi nakaligtas. Yung pinaka-kailangan po natin ngayon ay yung tulong sa road clearing operations. If may mga equipment na pwede silang maipahiram or magamit dito. Yung sa mga displaced population natin, kailangan nila ng mga emergency shelter kits, paano i-rebuild yung kanilang bahay, mga materials for rebuilding their houses. Isa naman ang naiulat na namatay sa Ilocos Sur dahil kay Pepito. Sa at the forefront ng BNC, sinabi ni Ilocos Sur Governor Jerry Singson na lagpas 500 mga pamilya ang inilikas. Ang kawawa lang dito, ang aming mga mag-aaral. Kasi parating suspension. At nasakripisyo po yung kanilang araw na pag-aaral. Kaya ang DepEd at ang provincial government ay nag-uusap na magkaroon na lang sila ng make-up, yung oras nila, habaan na lang yung mga oras sa pag-aaral, pagtahimik na yung panahon, para mabawi nila yung nawalang oras nila. Binahari ng Baguio City at isang landslide ang naiulat sa Cannon Road, pero tila nakaligtas ang syudad sa hagupit ni Pepito. All is well in the city of Baguio. Konti lang yung aming soil erosion. Meron kaming slight flooding sa ibang areas pero nag-subsiding kagad. Nahagip rin ng bagyo ang Metro Manila kung saan iniligas ang mga residente sa ilang coastal area. Kaya nga kami nag-evacuate kasi pag magbagyo kasi tumataas yung tubig sa ilog. Yun na, siyempre may mga bata, natatakot kami. Yun kami nag-evacuate. Si Pepito ang ika-6 na bagyo na tumama sa bansa sa loob lamang ng isang buwan. Para sa agenda, Eugene Adalia, BNC. At nasa linya natin ngayon ang Provincial Information Officer ng Camarines Norte na si Sara Aviado. Ma'am Sara, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Pinky. Isa po ang Camarines Norte, Cam Norte, sa napuruhan ng mga nagdaang bagyo. Hindi ho ba signal number 5? Pinakahuli nga itong si Pepito. Gaano kalawak ho ba ang naging pinsala dyan sa inyo? Salamat po, Ma'am Pinky, sa pagkakataong to. Sa ngayon po, ang recorded namin na number of affected families ay umabot na po sa 22,643 families o 77,540 individuals po. Sila po ay in-accommodate sa 392 evacuation centers po mula sa 198 barangays. So kami po ay merong 282 barangays at sa 198 barangays po namin ay merong mga evacuees o apektado rin pong families. Opo. Meron ho bang mga lugar na hindi pa naabutan ng tulong? Sa ngayon po, yung 3 island barangays namin sa Calaguas Island at sa Kasawiang Palad po ay ito rin po yung nahagip ng signal, typhoon signal number 5. Opo. Kasi po the rest of Camarines Norte po ay signal number 4. Pero ito pong 3 barangays na to ay hinagip po ng signal number 5. Pero humiram na po ng SAPER si Governor Dong Padilla para bukas po ay mahatidan sila muli ng 2,000 na food packs. Kasi po bago po dumating yung bagyong Pepito ay preposition na po ng goods sa bawat municipality. So, ito ang pinag-uusapan nyo, ma'am, ay Calaguas Island pa rin? Opo, yes po, ma'am. And this is of course, it's also a tourist destination, hindi ho ba?
Yes po. Yes po. Actually po, yung nangyari ay yung aming mga evacuation centers doon na mga schools ay medyo mababa ang location. At yung mga tourist destinations at saka mga resort doon, yun pong private resorts ang nag-accommodate ng mga nag-evacuate. Kaya po ligtas naman po ang ating mga kababayan doon. Right, very good. That's good to hear. Dahil nga doon nga yung signal number 5, ano po. Pero bumuti na po ang panahon dyan? Po, mainit na po. Maghapon po ay mainit ang aming panahon. Okay. At kamusta po ang relief operations? Ang ginawa po namin ay prepositioned goods. Yung pong mga malalaking municipalities ay nakatanggap ng 200 sacks of rice bago pa man dumating ang bagyo. At yung maliliit pong municipalities ay 100 sacks of rice. Para po, ang sabi nga po ni Gov Dong ay wala dapat magutom sa mga evacuation centers kasi po yan po yung isa sa mga reasons kung bakit ayaw din mag-evacuate ng iba nating mga kababayan. Sigurado po. Ang mga bahay po, kamusta? Sa ngayon po, ito pa lang po yung partially damaged na naulat sa amin dahil wala pa po kaming data na nagmumula dito sa Calaguas. Bukas po, hopefully ay mabilang na namin kung ilan po yung actual na na-damage doon. Ma'am, pero meron pong coordination at communication sa Calaguas? Medyo hirap po kami kasi karamihan po ng lugar doon ay walang signal at doon po sa medyo dulo ay doon po meron. Siyempre po nag-power, wala na rin silang kuryente nitong mga nakaraang araw. Pero naka-contact pa po kami sa kanila kahapon. Bagamat yung mga barangay officials po ay hindi na po namin na-contact. Kaya po yung mga mamamayan na lang po nakakilala namin, yun na lang po yung nakaugnayan namin Wala doon. naman po tayong mga kababayan dyan na nasaktan o nawawala? Wala naman po. Pero po, hindi sa Calaguas, meron po kaming naitalang isang casualty, isa po ang nasawi. Pero ito po ay nirule out pa po na hindi po sa katulad nung unang naulat na typhoon-related. Kung may nabanggit na rin po kasi na parang typhoon-related ito, nakamotor yung nasawi at di umano ay nasabit sa isang kable ng telecommunications company. Pero kanina po ay nagkaroon po ng autopsy at lumabas po doon na hindi po wala siyang pagsabit sa leeg mula sa cable at ang ikinasawi po niya ay loss of blood dahil may tama po yung ulo niya na nung ay na-aksidente sa motor. So, nirule out po yan na ito po ay self-accident po. So, we'll have more, opo, and we'll have more information pagdating po ng ating mga rescuers siguro and officials dyan po sa Calaguas Island sa Camarines Norte. Maraming salamat po sa inyo, Camarines Norte Provincial Information Officer Sara Aviado. Abala na rin ang Office of the Vice President sa paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng magkakasunod na bagyo. Ayon kay VP Sara, tutulong ang kanilang Disaster Operations Center sa mga lugar na hindi na maabot ng DSWD o ng mga lokal na pamahalaan. Gagamitin daw nila ang pondo ng OVP ngayong Nobyembre at Disyembre para sa kanilang relief efforts. Unahin muna natin yung DSWD, yung local government units. Tapos kung meron pang mga areas na hindi na naabot or hindi nabigyan, doon kami tutulong para nabibigyan lahat ng mga kababayan natin na nangangailangan. Kausapin naman natin ngayon si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang gabi, ASEC. Magandang gabi po, Ma'am Corina. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong program.
Saan naman pong mga lugar itong binabanggit ni Vice President Sara ng mga lugar na hindi daw po maabot ng national government o ng DSWD in particular? Well, Ma'am Corina, ang Department of Social Welfare and Development, meron tayong mga nakapreposition na goods sa iba't ibang bayan po sa ating bansa, particularly in areas na naapektuhan nitong si Bagyong Pipito. In fact, bago po tumama ang bagyo, ay nakapag-preposition tayo ng almost 500,000 na mga family food packs dito sa Regions 1, Region 2, Region 3, in the Cordillera Administrative Region, gayon din po sa Calabarzon, particularly in Quezon Province, at sa Region 5, nakapag-preposition na rin po tayo ng mahigit 100,000 family food packs dyan bago pa po tumama si Bagyong Pepito, particularly in Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, and Sorsogon. At gayon din po sa Region 8, particularly in the northern part of Samar, ay nakapag-preposition tayo. In fact, meron po kasi tayo mga warehouses dyan na kung saan nga po mahigit 95,000 family food packs ang nasa Region 8 na nakapreposition bago pa po tumama. So sa kasalukuyan, Ma'am Corina, ongoing na po yung dispatches o pagre-release ng mga food packs na re-request na ng mga local government units. Sa katunayan, over the weekend, na-monitor natin for Region 5 alone, nakapag-release na tayo ng almost 15,000 family food packs. At yan ay naipahatid sa Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. And ngayong araw po na ito, 75,000 family food packs ang release po natin sa Region 5. Karagdagan po iyan doon sa nakapreposition na ibinahagi natin sa mga naapektuhang local government units. So, Sumapat naman po ba yung pagpreposition? Kumbaga, tumugma naman yung preposition relief goods doon sa mga pinakamatindi ang pagkakahagupit ng Bagyong Pepito? Yes, Ma'am Corina, based on the request of local government units for resource augmentation, sapat naman po yung mga nakapreposition. But kindly take note that while we have preposition goods, ongoing pa rin po yung pagre-release natin ng mga additional food packs to reinforce our stockpiles because we recognize that there's a significant number of affected families and individuals, lalong-lalo na po sa Bicol region, kung kaya po patuloy kaming nagpapadala. So as we produce food packs in our Visayas Disaster Response Center and in the National Resource Operations Center in Pasay, nag-dispatch din po kami. So produce, dispatch po ang aming strategy. So kumusta naman po yung pondo? Dahil po sa sunod-sunod na bagyo at hindi inasahan po ito, at ngayon hindi rin inasahan na tuloy-tuloy ang pangangailangan po ng mga binagyo, lalo't Typhoon Signal number 5. Yung funding mula po sa gobyerno ay nagpangako ba na sila po hindi mauubusan? At tama po yan, Ma'am Corina. We're very grateful to the Department of Budget and Management because last week na i-release po yung replenishment ng aming Quick Response Fund in the amount of 875 million pesos. So while we have preposition goods already released or distributed, o naka-preposition na sa mga strategic parts of our country, meron po kaming karagdagang pondo para makapamili ng additional welfare goods para sa aming mga food packs, and at the same time, nakapag-drawdown din kami ng mga additional pre-pack items mula sa mga existing framework agreements na meron po tayo with private retailers and manufacturers. So na-complement po yung pinuproduce ng mga family food packs in our main production hubs. Maliban po sa pagkain at ibang supplies, yung ayuda po, may kasama po bang kabuhayan? Assistance para makatayo po muli sila mula sa pagkakadapa dahil marami po sa kanila mga magsasaka. Gayon din po yung sinasabing cash assistance. Yes, Ma'am Corina, tama po iyan, Pagkatapos po ng response phase, mag-e-enter po tayo sa early recovery phase na kung saan may mga karagdagang interventions na maaari po tayong maipahatid. Maaari po tayo mag-provide ng social assistance, financial assistance under assistance to individuals in crisis situation, or emergency cash transfer, or cash for work activities. Depende po sa magiging result ng rapid damage assessment and needs analysis, itong mga karagdagang interventions na ating pong ipapahatid. This assistance, of course, ang objective po niyan ay masuportahan yung ating mga kababayan na naapektuhan ng mga disasters and contribute in restoring their normal social
social functioning. So, Kaya po ninyo ito po yan. na kailangan nating Okay. tignan at ibahagi. Sige po. Nabanggit po ba ninyo yung cash assistance? May amount ba na ipinapangako o wala pa po ito sa usapan? Sorry po, Ma'am Corina, medyo humina po Yung cash signal. assistance po, may cash assistance po ba na ipamimigay na ayuda o hindi pa ho ito pinag-uusapan? Well, meron po tayong financial assistance na maaari pong ipahatid sa mga naapektuhan, Ma'am Corina. Sa kasulukuyan, nagsasagawa tayo ng assessment sa mga naapektuhang lugar so that we could determine the appropriate interventions that will be provided. Okay, I'm sure. Naku, aasahan po nila yan. Maraming salamat, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Boycott ang sagot ng higit 300 estudyante mula sa Ateneo de Manila University sa pagpapatuloy ng on-site classes ngayong Lunes. Sa isang open letter, umalma mga mag-aaral sa hindi pagsunod ng Ateneo sa utos ng Quezon City LGU na isuspindi ang mga klase sa lahat ng antas. Giit nila marami pa rin hindi makakapasok dahil binaha ang kanilang mga lugar. Kaya naman dapat lang daw na manatili muna sila sa kanilang mga tahanan hanggang bumuti ang sitwasyon. Personal namang nasaksihan ng sikat na American storm chaser na si Josh Morgerman ang lupit ng bagyong Pepito. Kwento ni Morgerman, nasa Borlongan Beach siya noong kasagsagan ng super typhoon at dumaan pa sa mismong mata o sentro ng bagyo. Para kay Morgerman, ito na ang pinakamabagsik na bagyong kanyang nakita sa loob ng 5 taon. Binigyang pugay din niya ang kasamang Pinoy driver dahil sa pagtitiyak ng kanilang kaligtasan pareho. Tinawag pa siya ni Morgerman na superhero. Debate para sa pondo ng Agrarian Reform Department sa Senado na uwi sa usapin ng Pogo. Susunod yan sa agenda. Traffic check tayo ngayong Monday rush hour sa Commonwealth Techno Hub westbound. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa Bandarian. Heavy naman ang eastbound. Kinwestiyon ng isang mambabata sa plenary debates ng Senado ang pagbigay ng lupa sa isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nakalaan kasi dapat ang ekta-ektaryang lupain sa mga Pilipinong magsasaka. Yan ang agenda report ni Agatha Gregorio. Revoke o nabawi na ang conversion order na naging sanhi ng pagtayo ng isang Pogo Hub sa Porac sa lupa na dapat para sa magsasaka sa ilalim ng programa ng Agrarian Reform Department. Ayon yan kay Senator Cynthia Villar na dinepensahan ang ipinanukalang budget para sa DAR sa 2025. Pero umapela raw laban dito ang may-ari ng lupa na si Ruperto Cruz sa Office of the President. Hopefully dahil inanunsyo ni Presidente ang ban sa Pogos nung kanilang SONA. Naglabas sila ng executive order tungkol sa pag-ban sa Pogos. Kasalukuyang kumikilos ang iba't ibang departamento at ahensya ng gobyerno para ipa-wind down ang mga Pogo hanggang December 31 at magkaroon ng just transition sa mga nagtatrabaho doon. Hopefully, hindi po magpo-prosper at mag-fail ang appeal nila kung dun pa sa Office of the President nag-appeal yung Ginoong Cruz. Sa mga pagdinig ng Senado ukol sa Pogo lumabas na umano'y nabenta na ang titulo sa lupa bago pa ma-release sa Agrarian Reform Beneficiary o ARB. At ayon kay Senator Risa Ontiveros, napunta nga raw yan sa Pogo na may higit 40 villa. Kinwestiyon din ng Senadora ang mga naging pagpapaliban sa pagbigay ng titulo sa mga benepisyaryo. Nabanggit ni Ontiveros na sa Tarlac may ARB na hindi pa natatanggap ang titulo niya kahit na 1993 pa ito na-generate. Kahit na issue raw ito, hindi pa alam kung sino ang nakakuha nito dahil sa nawawalang dokumentasyon. Alam niyo naman ang gobyerno, marami rin problema. So the solution is for them to go to the Department of Agrarian Reform and clarify things para malinawan yan. Kasi marami ring kalokohan na nangyayari sa gobyerno. And there is an assurance from the Secretary of the Department of Agrarian Reform that he will personally take care of these things. Siya kanya pumunta at titingnan niya kung ano yung mga abuses na yan.
Mahigit 161,000 hektarya pa ang ipapamahagi sa mga benepisyaryo. Nakikita rin ng DAR na hindi lalagpas ng 3 taon at may bibigay na ang lahat ng ito. Ikinatuwa naman niya ni Ontiveros dahil malayo ito sa nakita niyang ulat na 47 taon pa ang kakailanganin para sa distribusyon ng lupa. Nasa higit 10 bilyong piso ang proposed 2025 budget ng DAR, mas mataas ng halos 25% kaysa sa pondo nito ngayong taon. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, BNC. Hindi na kailangang iparehistro ng mga pribadong individual na mag-e-endorso ng kandidato sa 2025 midterm elections ang kanilang mga social media accounts. Sa inamyendahang Resolution number 11064 ng Commission on Elections, tanging mga kandidato na lang ang required na mag-register ng kanilang social media accounts, websites at online platforms na gagamitin sa pangangampanya. Bahagi ito ng pagsisiguro ng COMELEC na hindi maaabuso ang internet upang magpakalat ng peking impormasyon. Paalala rin ng poll body hanggang December 13 na lang pwedeng mag-register ang mga kandidato ng kanilang SOCMED account. Pangulong Bongbong Marcos at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin muling nagpulong sa Malacanang. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa C5 Julia Vargas. Northbound naman, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan ngayong Monday, rush hour. Muling pinagtibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang alyansa, lumagda ng bagong kasunduan ang dalawang bansa na magpapalakas sa military information sharing sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Mismong si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang bumisita sa Pilipinas para pirmahan ang bagong deal. Padadaliin din ng General Security of Military Information Agreement ang pagbebenta ng US na mga classified military technologies. Nais ng dalawang bansa na mas patatagin ang kanilang security ties bago ang pagbabalik ni Donald Trump sa White House sa Enero. Patuloy pa rin ang mabilis na pagbuo ni Donald Trump sa kanyang gabinete. Ang pinakabagong miyembro si Brendan Carr na pamumunuan ang Federal Communications Commission. Si Carr ay isang veterano sa FCC na ngayon ay nagsisilbing commissioner sa ahensya. Siya'y pabor sa mga pangako ni Trump noong kampanya, kabilang ang pagreregula sa malalaking tech companies at ang pagtugi sa mga TV network na magpapakita ng political bias. Abalaman sa pagbuo ng kanyang gabinete, naglaan pa rin si Donald Trump ng oras para manood ng Ultimate Fighting Championship o UFC sa New York City. Pagpasok pa lang niya sa arena sa Madison Square Garden, nagsigawan na ang mga manonood para kay Trump. Kasama nito ang UFC CEO at kaalyadong si Dana White. Kabilang din sa mga nanood ng event ang tech billionaire na si Elon Musk, si House Speaker Mike Johnson, at ang napiling Health Secretary ni Trump na si Robert F. Kennedy Jr. Senador Bongo, Robin Padilla at Bato de la Rosa kumasa sa Brother Louie Dance Challenge sa TikTok. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa ngayon sa EDSA Ayala Underpass northbound. Nagpaabot na ang tulong ang Estados Unidos sa Pilipinas matapos bayuhin ang sunod-sunod na bagyo. Ang detalye sa Agenda Report ni Eileen Taliping ng Abante Radyo. Nagpaabot ng pakikiramay ang Estados Unidos sa mga biktima ng sunod-sunod na bagyo sa Pilipinas sa pamamagitan ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III sa kanyang courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Bukod sa pakikiramay, inianunsyo rin ni Austin na naglaan ang Amerika ng $1 milyong bilang urgent humanitarian aid. Mas palalakasin niya ang USAID at World Food Program.
Bukod pa niya ito sa halos 100,000 pounds ng supply na nauna nang naipadala pagkatapos ng mga bagyo. Mr. President, I've authorized U.S. troops to help Philippine forces provide life-saving aid to the Filipino people. And the U.S. has also secured another $1 million in urgent humanitarian aid, and that will enhance the work of USAID in the World Food Program. Nakahanda rin niya ang kanilang gobyerno na magpadala ng dagdag na tulong kung kinakailangan. Bilang tugon, sinabi ng Pangulo na ina-assess pa ng gobyerno ang lawak ng pinsalang iniwan ng Bagyong Pepito na huling sumalanta sa bansa. Binigyang din naman ng Pangulo ang naging malaking pakinabang ng Pilipinas sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. I would like to point out and remind everyone how important the EDCA sites have become in all our HADR attempts in these last few. We have been hit with, we now refer to it as the KLMNOP series of typhoons. 6 typhoons in about less than 4 weeks. Nagamit ang EDCA sites para mag-abot ng tulong sa mga lugar na hindi maabot sa mga nakalipas na nagdaang bagyo. Para sa agenda, Aileen Taliping, Abante Radyo. Abiso sa publiko, epektibo na ang bagong operating hours ng mga mall sa Metro Manila. Simula ngayong araw hanggang December 25, alas 11 ng umaga na magbubukas ang mga mall. 11 p.m. naman ang sarado para mabawasan ang traffic congestion dulot ng Christmas rush. Ang mga delivery naman pwede lang gawin mula 11 p.m. hanggang alas 5 ng umaga. Lilimitahan din tuwing weekends ang mga mall-wide sale. Bukod dito, bawal rin muna ang mga road excavation sa Metro Manila tulad ng reblocking at mga pipe laying. Pero exempted ang mga pangunahing proyekto ng gobyerno tulad ng bridge at emergency leak repairs. At good news para sa mga motorista, matapos ang 3 linggong sunod-sunod na dagdag presyo, may rollback sa produktong petrolyo bukas. 85 sentimo kada litro ang ibabawa sa presyo ng gasolina, 70 sentimo sa diesel at 70 sentimo sa kerosene. Bumaba kasi ang demand at marami ang supply ngayon ng langis ayon sa Energy Department. May rollback nga bukas. Pero tataas naman ang toll sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SE-TEX para sa mga Class 1 vehicles, 64 centavos ang dagdag na singil kada kilometro. 1 peso and 29 centavos per kilometer naman sa Class 2 vehicles at 1 peso and 93 centavos sa Class 3 vehicles. Katumbas ito ng 25 pesos na dagdag sa toll para sa Class 1 vehicles na galing Tarlac papuntang Mabalacat City. Ipinadala na ng Pilipinas ang unang batch ng locally grown Hass avocados sa Japan. Ayon sa Agriculture Department, isang malaking tagumpay ito para sa export growth ng bansa. Positibo rin ang ahensya, magbubukas ito ng mga oportunidad sa iba pang international markets. Inaasahang aabot sa $18 billion ang global market value ng Hass avocados sa susunod na taon. Bumagsak ang Netflix ng ilang oras sa Estados Unidos nitong weekend. Yan ay nangyari kung kailan pa naman inaabangan ng marami ang laban nila boxing legend Mike Tyson and YouTuber turned boxer Jake Paul. Ayon sa website na downdetector.com, halos 90,000 ang nawalan ng access sa Netflix sa ilang mga lugar tulad ng New York, Seattle at LA. Sa laban nila sa Arlington, Texas, nagwagi ang 27-year-old na si Paul kontra sa 58-year-old na si Tyson via unanimous decision. First and foremost, Mike Tyson, it's such an honor. Let's give it up for Mike, bro. He's a legend. He's the
greatest to ever do it. He's the GOAT. I look up to him. I'm inspired by him, and we wouldn't be here today without him. I knew he was a good fighter. I knew he was prepared. I came to fight. I didn't prove nothing to anybody, only to myself. I'm not one of those guys that look to please the world. I'm just happy with what I can do. Hindi naman umuwing luhaan ang Pinoy bet na si Chelsea Manalo sa ginanap na Miss Universe 2024. Kahit bigong sungkitin ang ikalimasanang corona para sa bansa, wagi naman siya bilang kauna-unahang Miss Universe Asia, isa sa 4 na continental queens sa beauty pageant. Hello, maraming salamat. Mabuhay po kami na we are making history as Miss Universe Asia. Maagang nag-exit si Chelsea sa pageant na nagtapos sa top 30. Ang pambato ng Denmark na si Victoria Katelevi naman ang itinanghal na Miss Universe 2024 at kauna-unahang reyna na nagsuot ng yung pong Pinoy-made crown na The Light of Infinity. Beautiful crown. Mukhang may bagong dancing trio in town. Humataw sa Brother Louie Dance Challenge sa TikTok sina Senador Robin Padilla, Ronald De La Rosa at Bongo. At kahit hindi sabay-sabay, naghatid naman ng good vibes ang kanilang performance sa kanilang supporters. Ayon kay Go, ginawa nila ang dance challenge habang nagpapahinga sa shooting ng isang political ad kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dili, panoorin mo ulit. Pakita niyo kay Corina. Oo nga, I wanted to see it. Mamaya na, madali lang yan. Titingnan ko, ayun, okay. Ayun, diba? Sinong pinakamagaling para sa'yo? Aba, edi syempre, forever Binoy ako, no? Ayan. Sasayaw. Nako, lalo na pag nag-ahit pa ng bigote yan. Mas ano. Paano yung pag nanonood siya ng hearing? Wala na siyang, wala na siyang susuklayin. Alam mo, ikaw magagalit si Mariel sa atin. Well, we hope for a good week. Wala na si Pepito. And hopefully lahat po ng mga nasa lanta at ay makatayo muli sa kanilang pagkakadapa. Ang importante talaga dyan, Corina, is ma-rebuild yung kanilang mga bahay. Yes. Yun ang kailangan na tulong nila sa lalong madaling panahon. Yes, at makatulong sana ang gobyerno sa lalo ring madaling panahon. At yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.